God bless po at tayo po mga minamahal ay tumayo upang magbigay kalang sa salita ng ating dakilang Diyos. Nagdadalhin po ng ibang lingkod tayong lahat ay tumalangin. Dakil at mapagpala ng Ima, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang panalangin ng aming minamahal at ginagalang evangelista. World Day Star, Almeida, and Prophet of our loving God. Kami po ay patuloy po malapay nagpapabot ng aming taus-pusong pasasalamat Diyos sa araw nito na aming sinasagawa ang banang gawain na yung pinagpalaw Diyos at nilangisan. Maraming salamat sa pagkilos ng iyong banal na presensya. Gandun po malapay noon sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Narito po kami malapay noon nagsusumama. Gamitin niyo po Diyos na gawin pagpapala abang lingkod. Gawad niyo pong kapatawaran malapay noon. Ikaw po maglagay ng salita na papangaral at niyo po Diyos ng kapangyarihan. Ito po sa madalangin namin sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus at aming sinasaway anuman pong unang hadlang malapay noon. Then says cast out in Jesus name. Biliban daw cast out in Jesus name. Be blessed as the Lord God. In Jesus name, hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. At mga kapatid, tama po ba itong aking oras? 15 minutes before 5 o'clock. Pero tayo po ay mag-aral. Siguro maikli lamang po. At upang mabot po natin yung ating oras. At alam ko po mga minamahal, meron po kayong mga obligasyon sa inyong mga tahanan. Yung iba may mga apo, yung kanilang asawang naiwan ay kailangan paglutuan. At bago po tayo mga minamahal mag-aral, ay pinapabot ko muna po ang mataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dabalang pagalang po sa ating buting evangelista, World Day Estrada Almeida, and a blessed memory and teaching of our beloved San Pastor Luis Almeida, at sa mga beloved children, ganti po sa aking mga kapamanggagawa, mga kasamang narito at sa ating po mga kapatiran. Purihin at dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan natin mga kapatid ang ating mga Biblia. Dito po mga kapatid sa Mateo Kapitulo 6, talatang 19 at talatang 20. Mateo Kapitulo 6, talatang 19 at 20. Kanato iti Mateo Kapitulo 6, versikulo 19 at 20. Saan kayo nga agurnong kadagiti gupit nga agpaay kada kayo dito'y daga iso ati sanga ken tilati dadaulinda ida ken iso adagiti mananakaw kalinda ket takawenda ngem agurnong kayo kadagiti gupit sa dilangit iso ati sanga ken tilati di dadadaulen ken iso adagiti mananakaw dida kalyen ken takawen. Amen. Tay Berto, pakiulit nga yung medyo malakas. Bigyan nyo ng buhay kasi naka-ano tayo eh. Makikita kayo sa buong mundo yan. Mateo Kapitulo 6, versikulo 19 Amen. kan 20. Saan kayo nga agurnog kadagiti gupit nga agpaay kada kayo dito'y daga iso ati sanga ken tilati dadaulinda ida ken iso adagiti mananakaw kalinda ket takawenda 20. Ngem agurnong kayo kadagiti gupit sa dilangit iso ati sanga ken tilati dida dadaulen ken iso dagiti mananakaw dida kalyan ken takawen. Amen. Dito sa Tagalog, sa aklat ng Mateo Kapitulo 6, talata 19 hanggang 20. Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen. Purihin na ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating po mga Bible readers at ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita sa pagbabasa. Sabi ng Biblia, tayo raw po mga minamahal ay mag-impok sa langit. Kaya ang Kristiyano mga minamahal na tunay ay sigurista. Ginagawa natin ito mga minamahal para lubos tayong pagpalain.
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. So iba po mga minamahal, ang pinagpala sa lubos na pinagpala. Iba yung pinagpala eh. Halimbawa, yung ating kapatid, Tay Berto, pinagpala kayo ng damit ah. Hanggang doon lang. Pero iba po mga minamahal, yung lubos na pinagpala. Tay Berto, lubos kayong pinagpala, financially, materially, physically, lalo tigit sa spiritual. So iba po yung pinagpala sa lubos na pinagpala. Kaya nga po mga minamahal, habang tayo po o habang ang tunay na Kristiyano ay nag-iimpon mga minamahal, hindi dito sa lupa, kundi panlangit. Ito po mga minamahal, baka sabihin, paano ba mag-impok? Hindi tayo makakapag-bangko. Ano bang bangko sa langit? Paano ba mag-impok sa langit? Hindi pa tayo nakakapunta ron. Ang tinutukoy po na pag-impok mga minamahal, yung tinatawag na mainit na paglilingkod sa Diyos. Habang ikaw'y mainit at patuloy po mga minamahal na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nag-iimpok ka ng kayamanan. Amen. Kayamanan mga minamahal na hindi po nasisira, kayamanan na hindi po nananakaw, at hindi po nawawala. At ang kayamanang ito, kapag tayo po mga minamahal ay patuloy po nag-iipon sa pamamagitan ng ating paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y patuloy na naglilingkod. Ang sabi, ating pong mamanahin ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. So dalawang klase mga minamahal, ang pagpapala at lubos na pagpapala. Kaya iba po yung tinatawag na lubos na pinagpapala. Dahil pag lubos na pinagpapala, lahat ng bagay makakamtan mo. Nabanggit natin, financially, materially, physically, lalo tigit sa spiritual na pagpapala. Tiyak mo ang kaligtasan, tiyak mo mga minamahal ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay sigurista. Katulad po mga minamahal ng nagtatanim, bakit ka pa magtatanim ng kakaunti? Kung ang aanihin mo ay kakaunti rin. So magtanim ka na mga minamahal ng marami. Kailangan sigurista ka. Magtanim ka ng marami. At pag-anihan mga minamahal, aani ka ng marami. Amen. Sa bangko, pag nag-invest ka ng kakaunti, konti rin ang tubo. Konti lang. Pero pag marami kang ininvest sa bangko at malaki rin po ang tubo. At kapag ikaw ay kumuha mga minamahal, nag-withdraw ka, malaki yung iyong makukuha. Halimbawa, 100 o sa 1,000, habang tumatagal ito po ay tumutubo. Kapag ikaw ay kumuha na mga minamahal, nag-withdraw ka, makukuha mo yung tinubo. Ganon din mga minamahal sa paglilingkod. Pag ikaw mga minamahal naglingkod sa Diyos, kapag ikaw mga minamahal ay mainit na maglilingkod at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tatanggap tayo ng pagpapala. Anong sabi mga minamahal ng banal na kasulatan sa Lucas 19:13 hanggang 26? Sabi ng ating mahal na Panginoon, "Occupy till I come." Ipangalakal niyo hanggang sa ako ay bumalik. So bago po mga minamahal, babalik ang ating mahal na Panginoon, o bago po mga minamahal, mag-rapture, ay ipagtrabaho natin, ipangalakal natin, patuloy natin palaguin, patuloy po natin mga minamahal, dagdagan yung ating kainitan sa paglingkod sa Diyos. Kaya tayo po'y nagpupuri, tayo po'y nagpapasalamat, yung ating mga kapatid na narito, kayo po'y nakikita natin nagsakripisyo. Kung tayo po dito sa lupa, walang reward sa tao, sa langit, sa harapan ng Diyos, meron tayong gantimpala. Kakaibang gantimpala. Di ba? Sabi ko, dalawang klaseng pagpapala. Pagpapala saan? Tatay Berto, halimbawa, pinagpala na, Tatay Berto, sa damit. Pero iba po yung lubos na pinagpala.
Ha? Dahil kapag ikaw lubos na pinagpala, higit mong matatanggap ang pagpapalang espiritual. Katulad po natin, ganitong ordinaryong araw. Di ba dapat nandun po kayo sa tahanan? Yung iba, mga men, dapat nagpapahinga. Dapat yung iba nag-aasikaso ng kanilang mga tahanan, ng kanilang pumama sa buhay. Pero bakit narito kayo, mga kapatid? Dahil po sa ating pong binibigyang halaga. Amen? Ang pagpapalang ating natanggap. Kaya nga po, sabi ng banal na kasulatan, meron pong mga servant na tinawag at binigyan po mga minamahal ng pagpapalang 10. Anong ginawa niya dito mga minamahal? Lalo po niya itong pinalago. Lalo niya po itong ipinagtrabaho. At ito po mga minamahal ay lumago. At ang sabi ng kanyang Panginoon, lalo po siyang papagpalain pa. At meron po mga minamahal binigyan ng limang pangangalakal o talento. Pinalago niya rin po ito. At ito po mga minamahal ay kumita at nadoble pa. Kaya siya po ay binasbasan at pinagpala ng kanyang Panginoon. Ngunit yung isa mga minamahal, anong ginawa niya? Tinago niya sa kanyang panyo. At dahil siya'y natakot, at dahil siya mga minamahal ay nangangamba na baka ito hindi lumago at baka siya'y malugi. Anong sabi sa kanya ng kanyang Panginoon? Alisin sa kanya, yun nasa kanya. Yun nasa kanya pa, alisin. At yung nasa kanya, ibigay doon sa meron pa. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot maglingkod sa Diyos. Dahil kapag tayo maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, habang tayo po'y nag-iimpok, amen, sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag tayong mangangamba mga minamahal, gagaling kaya ako. Gagaling tayo dahil ang ating pinaglilingkod ng Diyos sa ministeryong ito, ating pong mapatunayang buhay, nagpapagaling ng karamdaman. Ano man ang ating problema mga minamahal, ito po ipapawiin at lulutasin ng ating dakilang Diyos. At hindi lamang po yung mga minamahal, magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay at higit tayo po ay magmamana ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya ulitin ko po mga minahal ang talatang ito. Sabi rito ng Mateo Kapitulo 6 talatang 19 hanggang 20, huwag kayong mga tipon na mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at dooy hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Yung tanga na tinatawag, yung malaking langgam yata yun. Ipis na kumakain, sumisira ng kayamanan. So ang kayamanan natin mga minahal sa langit, hindi kayang sirain. Hindi kayang nakawin. Dahil ito ay piniprepare, naka-reserve sa atin ang kayamanang ito. Sabi nga po mga minamahal ng banal na kasulatan, na huwag daw tayong magulumihanan dahil tayo po ay pinaghahanda ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it ever were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Lahat magsabi ng praise the Lord. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, where you may be also. So wag daw tayo maglumihan, ang sabi ng Book of John, chapter 14, verse 1 up to 4. Wag tayo maglumihanan, wag tayo mabalisa, wag tayo matakot, dahil sa meron daw po tayong bahay sa langit. Sa bahay ng ating Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng datong kalagayan. Purihin ng ating mahal na Panginoon. So ang ating buhay dito ay hindi po permanent. Hindi po tayo mga minamahal mananatili dito bilang mga anak ng Diyos dito sa lupa. Hindi tayo taga dito. Tayo po ay tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So huwag tayong magulumihanan, huwag tayong mabalisa, dahil tayo po ay meron pong katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po sabi ng Galatia Kapitulo 6
talatang 9, huwag tayong maghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil bakit? Sa kapanahunan tayo raw po ay aani. Amen. Kung ngayon mga minamahal, wala pa tayong natatanggap na pagpapala. Kung ngayon mga minamahal, hindi pa natin natatanggap yung kagalingan ng karamdaman, hindi pa lubos gumagaling. Pero kung tayo po'y magpapatuloy mga minamahal, at magpapatuloy, asahan natin yung ating pinagpaguran, yung ating pinagpagalan, yung ating pong pagtitiis, yung ating paniniwala at pananampalataya ay hindi nagbabago. Asahan natin, darating ang oras, darating ang panahon, yung ating kapaguran na minamahal, papawiin ng ating mahal na Panginoon at ating makakamit at ating matatanggap yung lubos na kagalingan. Amen? Kaya nga po, iba yung pagpapala sa lubos na pinagpapala. Kaya upang matanggap natin yung lubos na pagpapala, patuloy tayong mag-ipon. Anong bagay? Huwag tayong magsawa at manghinang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil merong Diyos na nangako. Sabi sa huling 2 talata, Galatia Kapitulo 6, talatang 9, at Hebrews chapter 6 verse 10. Eksakto po, mga minamahal, 15 minutes. Alas 5 na. Unang galit Galacia Kapitulo 6, Kapitulo 6 talatang 9. versikulo 9. Di pa yung arab mabanog, iti pa nagaramid tinimbag, tainton simpuna, agapit tayo to, no di tayo maupay. Sa Tagalog po, Sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, ang talata 9. At huwag tayong mahimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. iyan. Kasi yung iba, di ba, naghihimagod sila. Sayang yung kanilang oras, sayang yung oras ko, mas mahalaga sa ganito. Pero mga kapatid, pag yung oras natin, binigay natin. Amen? Sa paglingkod sa Diyos. At hindi tayo naghimagod, sabi rito, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Yung ginagawa nating pagdalo, araw ng Huwebes, ito po yung mabuti sa harapan ng Diyos. Kung sa paningin ng tao, pangit, pero sa Biblia, sabi ng Biblia, itong ating ginagawa, ito po yung mabuti sa harapan ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, mga minamahal, na tayo po ay totoo at patuloy, mga minamahal, sa ating paggawa, hindi tayo naghihimagod, mga minamahal. Physically, naghihimagod tayo, pagod tayo. Pero yung ating spiritual, narin yung ating eagerness. Amen? Katulad po ng ilang ating mga kapatiran. Sabi niya, sweetheart, di ba gawain ngayon? Tayo. Alam mo po, sa ganung bagay na iyon ay pananampalataya na. Pananampalataya sa labi pa lang, mga minamahal, at laki pa ang gawa. Sinong pagpapalain? Kayo po at tayong lahat, mga minamahal, na hindi maghihimagod. Dahil kapag tayo po ay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Anong ating aanihin? Mga pagpapala. Amen? Ibig sabihin, mga lubos, mga pagpapala ng Diyos. Anong pagpapala at anong mga pagpapala ng Diyos? May karamdaman ka, gagaling. May problema ka, lulutasin ng Diyos. Sa iyong patuloy na paglilingkod, yung ating pumamahal sa buhay na sa ibayong dagat, iingatan at pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw ka, mga minamahal, proteksyonan ng ating mahal na Panginoon mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, mga minamahal. Nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Dahil pangako ng Diyos, aani ka ng mga pagpapala. Kaya huling talata sa Hebrews o Hebreo, Kapitulo 6, talatang 10. Kindly maganda ang ating manugtog, mga awit sa huling talata. Unang galit Hebreo Kapitulo 6, talatang 10. versikulo 10. Pasaan anakinlo ti Diyos, tapno lipaton na ti arami Diyo. Kung tiayat nga impakita yo iti nagan na, gapu iti panangtulong yo kadagiti sa santo, kadagiti pakasapsapulan da, kung iti panangtulong yo pay ita kadakwada. Amen. Dito sa Tagalog, sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, talata 10.
sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsipaglingkod kayo. Amen. Let us say praise the Lord. Kaya mga minamahal, panghawakan natin ito. Sampalatayanan natin ang pangako ng Diyos nang sabi niya, ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, hindi raw liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. Nangako ang Diyos, pagpapalain ka, mangyayari at magaganap. Ibibigay ating pagkakaloob niya ito, mga minamahal, sa atin na hindi po naghihimagot sa paglilingkod. Ibibigay niya ang pagpapalang lubusan sa mga nag-iimpok. Amen? Panlangit. Kaya hindi niya lilimutin. Ano man ang ating pong ginagawang paglingkod, kainitan, sakripisyo, huwag tayong manghina, huwag tayong maghimagot. Asahan natin, darating at darating ang pagpapala. Dito sa lupa, pagpalain ka, lalo tigit pagdating ng ating mahal na Panginoon. Tiyak tayo, kunin ng ating mahal, i-rapture, magmana ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon, tayong lahat mga kapatid ay umawit, pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon dahil ang Kanyang pangako sa bawat isa sa atin na patuloy po na nag-iimpok na panlangit. Hindi po mga minamahal mawawala ang Kanyang pangako. Mananatili sa atin ang Kanyang mga pangako. Sigurado natin makakamit ang Kanyang pangako once na tayo po patuloy at patuloy ang paglilingkod sa Diyos.